Ako si Lito, nakatira sa isang liblib na bayan ng Formosa. Alam niyo na siguro na iba-ibang klase ang mga aswang. Pero alam niyo ba na may mga aswang na hindi gumagamit ng langis para magbago ng anyo? Dito sa amin kasi, mismo ang luha nila ang nagbibigay kapangyarihan sa kanila para maging isang aswang. Sa lugar namin ay hindi mamatay-matay ang kwento tungkol sa mga aswang. Paano kung kailan na inakala mo na tahimik na, doon naman biglang may mangyayaring pag-atake ng mga demonyong ito. Bagamat hindi pa ako nakakakita, ang mga nangyayaring yon kasabay ng mga kwento ng mga taga sa amin ay sapat na para ako ay maniwala at tamnan ng takot. Sabi nila taga-ibang lugar daw ang aswang. Kasi sabi ng mga matatanda, hindi nang bibiktima ang aswang ng kanyang mga kapitbahay. At sa lugar namin ay may dalawa nang nalapa. Kapwa wasak ang mga tiyan. Makailang beses na nagsasagawa ng pagraronda pero tinitigil din. Naitataboy ng mga pagraronda na yon ng aswang dahil tumatahimik naman. Pero kung kailan tinitigil, doon nakakapambiktima ang aswang. Magaling tsumempo. Hindi naman kaya magronda ng madalas, kaya sinasabihan na lang ang mga taga sa amin na mag-iingat na lang. Ako ang nautusang mamalengke noon at doon ko nakita ang isang dalagita na simple lang ang itsura. Pero siya yung masasabing habang tumatagal ay gumaganda. Morena, may mahabang buhok hanggang baywang na nakasuot ng puting damit pang taas na nakapalda lagpas tuhod. Pero isang kapuna-puna sa kanya. Wala siyang sablot sa paa. Sa totoo lang, hindi lang ako nakapansin nun. Pati ang mga tao rin sa palengke. Sino ba naman ang hindi? Paano ng isang magandang babae ay naglalakad ng walang tsinelas? Bukod sa lupa at mabato, masakit sa paa ang mainit na lapag na nasisikatan ng araw. Pero kung titignan mo, kalmado lang ang babae. May kabagalan siyang kumilos at kung makaminsan ay para ba siyang matutumba dahil nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Pero patuloy pa rin siya sa paglalakad. Lalapitan ko sana siya kaso may bumulong sa akin. Aswang yan. Paglingon ko, nakita kong isang matandang babae. Hindi ko siya namukhaan. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ganyan ang mga aswang. Mahina tuwing araw, pero pagsapit ng dilim ay napakasigla. Sino kayo? Pagtatanong ko sa kanya. Hindi na mahalaga. Basta, mag-iingat ka. Sabay alis na uugod-ugod. Pagbalik ko ng tingin sa dalaga, ay wala na ito. At halos lahat ng tao na naroroon ay nagbulong-bulungan. Mukhang iisa ang naiisip patungkol sa babae. At ganun din nawala na rin sa paningin ko ang matanda. Palubog na ang araw noon at nakatunga nga lang ako sa bintana. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga sandaling iyon nang maya-maya may dumaan sa tapat ng bahay. Yung dalagitang babae na nakita ko kanina. Pero hindi katulad nung una. Masaya siya ngayon at masigla. Naalala kong sabi ng matanda. Pero may bahagi sa akin na para bang gusto kong makilala ang babaeng yun. Nadadaig ng pagkamangha ko sa kanyang ganda ang sinasabi nila na isa daw itong aswang. Sinundan ko ang babae. Naabutan ko ang babae na sumasayaw-sayaw sa tabing dagat. Masaya siya. Bahagya ako na pangiti sa ginagawa niyang yon. Pero tumigil siya nang makita niya ako. Nagpauman din ako sa kanya. Sinabi ko ang aking intensyon. Gusto ko lamang siya makilala. Nung una ay hindi siya nagsasalita. Pero nagulat ako sa mga salitang unang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ka ba natatakot sa akin? Aswang ako. Hindi ko alam ay sasagot ko pero ang lumabas sa aking bibig ay hindi. Lumingon siya sa malawak na dagat na halos lubog na ang araw. Tuwing ganitong oras lang ako masaya.
dahil wala ang mga taong mapanghusga. Nagsalita ako. Hindi naman siguro lahat. Tumitig siya sa akin. Hindi ako aswang. Nang tuluyan na lumubog ang araw, tumakbo papalayo ang babae. Gusto ko sana siyang sundan, pero ang totoo, nagtatalo sa isipan ko kung aswang ba siya o hindi. Kailangan ko pa rin mag-iingat. Habang naglalakad pabalik, inabutan na ako ng dilim. Sa di kalayuan ay may nakita kong isang matanda na may hawak na maliit na sulo. Parang namumukhaan ko siya. Siya yung matandang babae sa palengke na nagsabi sa akin na mag-iingat sa aswang. Nilapitan ko siya. Lola, gabi na po. Delikado po dito sa labas. May gumagalang aswang. Huwag mo ko alalahanin, iho. Pauwi na rin naman ako. Sige na, magpatuloy ka na sa paglalakad. May nahalata ako sa matanda kaya tinanong ko siya. Lola, ayos lang ho ba kayo? Bakit ho kayo umiiyak? Sige na, iho. Umuwi ka na. Baka abutan ka ng aswang. Nang nagpatuloy sa paglalakad ang matanda, bigla napatindig siya ng diretso at naglakad ng mabilis. Hindi ko alam. Bigla akong kinilabutan. Nagmamadali na akong umuwi nun. Habang naglalakad, nakarinig ako ng isang sigaw mula sa isang babae. At kasabay noon ay parabang may mabangis na hayop na galit na galit. May nilalapa. Tumakbo na ako ng mabilis. May nabiktima na naman ang aswang. Pagdating ko sa bahay, naabutan kong galit na galit ang mga magulang ko na may halong pag-aalala. Saan daw ba ako galing? Nakarating agad sa kanila ang balita. May napatay na naman daw ang aswang. Kinabukasan, walang ibang usap-usapan kundi ang aswang at ang bagong biktima nito. Natagpo ang wasakan tiyan ng dalagita na pinagbibintangan na aswang noon. Mali ang inakala ng marami. At tama palang sinabi niya sa akin kahapon na magkita kami sa tabing dagat. Hindi siya ang aswang. Biglang tumahimik sa lugar namin. Walang napabalitang aswang. Kahina-hinala. Kasabay noon ay hindi ko na nakikita ang matandang babae. Kung iisipin, muntikan na rin pala ako ng gabing yun. Hindi ko pa siguro oras talaga. Pero malungkot ako para sa babaeng naging huling biktima ng aswang. Wala nang magagawa ang pagsisisi sa ginawang pagbintang sa pagkatao niya. Tulad ng sabi ko, hindi mamatay-matay ang kwento ng aswang sa lugar namin. Kung kailan babalik ang aswang, hindi namin alam. Basta ang alam ko, buhay pa siya. Walang ibang dapat gawin kundi ang maganda sa muling pagbabalik